Hey yo, what's up YouTube? It's your boy Teba na naman nga pala to, no? So ngayon, eto podcast tayo ngayon. Tatry lang namin to ng tropa ko. Okay. Pakilala ka. Siyempre, hindi na ako yan. Ikaw na yan. Hi guys! Ano ba? Palayo ko ba? Or ano ba? Sige, ano yun natin? Sige, tawagin niyo na akong Ampet. Ampet. Ampet tayo. Para mas ano. So, hi guys, I'm Ampet. So, ayan. Inaya na naman ako ng tropa ko dito. Alam mo, labag sa loob ko to eh. Hindi ko to, alam mo, nagpapahinga dapat ako. Kaso nga lang, mapilit eh. Pero, syempre, ganun talaga ang buhay. Yun nga, first episode ng ng podcast na to. Syempre, wala akong maisip na talagang kakwentuhan ko sa podcast. Siya lang talaga sa episode 1 na to. Kasi medyo rin kami magkasama. Kumbaga, hindi naman madalas, pero yun, pagka merong happenings, mga ganun, magkasama kami. Not all the time, pero medyo. May feelings na kasing nararamdaman. Meron ng, alam mo yung nandun na yung pagmamahal. Ala. So, yun nga. So, magmura ka. Naman? Magmura ka. Wow, magmura ka pa para maalo tayo. Kumusta naman? Eto, okay naman. I mean, nagsusurvive. Surviving. Pag sa'yo surviving, anong doon? Hindi nasasaktuhan lang. Parang kumakain naman sa tatlong araw. May trabaho. Ganun. May, ano ba yun? Basta yun. May pang-inom. Saan ka na ba ngayon? Eh, yung lugar lang. Huwag mo nabanggitin yung ayun, sa Eastwood. Eastwood ako ngayon. Yan, okay. Shala-shala. Dati ba? Pero shala-shala, pero may nasa doon sa likod, may mga karinderya. Ay, oo, sa likod ng Eastwood. Backwoods. Oo, sa mga Sa mga Accenture, taga-backwoods dyan, ha? sa Accenture, likod ng Accenture yun. Hindi ko pa nabisita yung Accenture. Pero, narinig ko na yun, Accenture nasa likod lang yun. Okay. So, kamusta naman ang buhay BPO? Since, though, nasa BPO rin ako, pero gusto kong marinig yung sayo kasi, wala lang. Tingnan natin kung anong experience. Kasi, di ba, late ka nag-start mag-BPO. Ako, ang tagal ko rin dito nasa BPO. Actually, ang cute nga nung pagpasok ko sa BPO, sa mga call center. Kasi, dati, takot ako mag-English. Ayoko mag-English. Bakit? Hindi ako marunong mag-English. Anong bakit? Hindi ako marunong mag-English. Hindi naman sa marunong, pero takot. Like, hindi ko maitawid yung kung makipag-usap ako sa English, like direct, hindi ko na itatawid. Okay. Dati, nag-a-apply ako before, nung pandemic, nag-a-apply ako. Ang talagang finocus ko dati is yung mga, alam mo yun, yung mga kargador. Hindi, seryoso to. Nag-apply ako dati ng 7-Eleven, yung naghahatid ng mga products. Doon ako nag-apply ako doon. Wait lang. Sa mga hindi ka pala nakakaalam, taga Batanes kaming dalawa. Yes. Okay, taga Batanes kami. Northernmost. Kasi ako 2008, nandito na ako, Manila. Ikaw? Hindi ko lang sure, 2018? 2018. Okay. Before pandemic. 2 years before pandemic. Hindi. 2016. Kasi umuwi pa ako eh. Ng halos 2 taon. Pero doon ka nag-aral? Doon ako sa amin nag-aral. So, sa Eatwood Integrated School. Hi sa principal ko. So, pag luwas mo dito, work na kagad, work na? Hindi. Nag-ano pa ako. Kasi yung kwento doon, bumalik ako dito lumuwas ako sa Manila, like, walang-wala. Girl, imagine, 500 plus lang ang nasa bulsa ko noon. Okay. Tapos, doon ako nag-start naging independent eh. 500 lang bit ko noon. Ang pinamasahe ko noon is sweldo ko sa Capitol. Okay. Alam ba ang sweldo sa Capitol dati? Malaki na yung akin noon eh, 8,000. Talagang doon ko ginamit yan. Uy, hindi, naano ko yun. Kumbaga, sa atin. Na-experience ko yun, April. Merong mahal na araw eh. Alam mo, ang kasilahod ko? 4,000. Ganun naman sa province rate. Pag sa province rate kasi, dati kasi, ngayon kasi tumaas na eh. Tumaas na yung, tumaas na siya ng 100, Pero before, ang maswerte ka pag 6,000 ang sweldo mo sa casual. Okay. Kinsenas Comment down below kung tama yung sinasabi ko. Pero yun, tama yun. Kinsenas yun or Hindi. isang buwan? Hindi. Parang after month,
maghintay ka pa ng isang linggo Okay. bago makuha yung sahod mo. Yun yung dati. Pero per month, magkano? Kasi hindi na ako nag-work dun eh. Nung nandun ako, like around 6,000. Per month yun. Ay, hindi. 5 eh. 5 or more or less 4. Mga ganun Okay. lang. Medyo mataas na yung 6 eh. Oo. Tapos, swerte ko nung that time, nung ako na mag-isa, Oo. kinuha ako ng best friend ko. Ay, hi, sa best friend kong Vice Mayor Argel. So, Ayun. yun ba yung reason ba't ka lumuwas? Oo. So, nag-work ako noon, tapos naisip ako na sinabi sa akin ng pinsan ko na, luwas ka dito, hindi dyan yung buhay mo. Okay. Sabi niya, hindi ko nakikita yung ikaw na dyan ka. Sabi niya. Okay. So, pilit namin pinaluwas ako. Di, nandito na. So, sasakay naman talaga dapat ako eh. Mm. Kasi nag-apply na ako ng barko-barko. Ganun. Okay. Bakit hindi ka natuloy sa magbarko? Pandemic. Sakto. As in, tapos na yung application, tapos na yung interview, lahat. Sasakay ka na lang talaga. Hihintayin ko na lang talaga dapat. Okay. Eh, nagka-pandemic. So, Ayun priority yung mga dati nang nakasakay. Oo. So, na-stop. And then, nung medyo okay na, siyempre, buburyang-buryang na ako na wala akong ginagawa. Oo. Tinay namin alam mo, pati yung pagiging, naghuhugas lang sa karinderya, Oo. pinatulan ko yun. Seryoso? Kasi nga, ang pinaka-iniiwasan ko dati, call center. Bakit? Ayoko mapunta sa call center. Ayun nga, yung sa English. Oo. Okay. Sa lahat, iniwasan ko yan. Pero, may tumulong sa akin na, try mo lang kay isang company lang. Oo. In-applyan ko. Ay, Day, tumawag. Oh. Nung tumawag sila, English na talaga doon. So, initially, Nakailang apply ka? Isa. Pasok ka kaagad? Hindi. Hindi ako pumasok doon. Nakailang apply ka? Bali, sa call center, parang 2 lang ata. Tapos pasok ka na agad? Hindi nga ni. Hindi, bago ka makapasok. Kasi nangyari doon, tinawagan ako, nagkaroon ng initial interview. Mm. Chika-chika, ganun. Hindi ako nakapasa. Pero, sabi nung, tumawag sila ulit. Oo. Sabi, initially hindi ka nakapasa, pero may Profile. something na kaya namin i-develop sa'yo. Okay. Na parang pwede kang ma-train. Mm-mm. So, ang ginawa, parang alam mo yung English tutorial, Oo. yung 1 week, parang sa company nila, parang mag-aaral-aral ka. Yung English, keme, ganyan. Pero, doon ka sa company na yun nakapasok? Oo. Okay. Tapos, merong parang assessment doon na kung papasa ka. Mm. So, 1 week yan. So, again, interview na naman. Doon na ako na nakapasa. Kasi, dati, ganun talaga eh. Kumbaga, ano siya eh, ang tawag dito. Kumbaga, dati talaga, kumbaga hindi nila iniisip ng interviewer dati na, kumbaga, ay, dito nakapasa. Malamang sa production or sa training, lagpak din to. Pero ngayon kasi, yung mga ibang HR, sa mga nakikita ko lalo sa sa LinkedIn, merong mga doon, merong mga nagpo-post na interviewer or HR na sinasabi nila na baka mamaya sa interview ganito, kabado siya, pero pagdating sa production floor, Ay, tama yun. siya, 'di ba? Mag-perform siya kasi hindi naman lahat magaling sa interview. Oo. 'Di ba? Meron ding hindi magaling sa sa performance, sa prod, pero magaling siya sa interview, 'di ba? So, tapos kupal ngayon, na siya sa loob. oo. Magaling sa interview, pero kupal na naman siya sa production. Kaya ngayon yung ibang HR, kaya pagka merong baguhan or bago na gustong mag-BPO, sila. Talagang yung iba, hindi ko sinasabing lahat. Baka kasi mamaya umasa sila, ay ganun pala doon, ganito, ganyan, pasok ako. Hindi. Lang yun, piling-pili lang yun na nag-iisip ng ganun yung HR. Okay, kasi more likely, sinusunod nila parang by the book talaga sila. Pagka hindi marunong magganito, ganyan sa initial pa lang, ligwak na. Okay. So, kaya doon ako, kumbaga, nagtagal ako. Puti nga ikaw, dalawang ka lang eh. Dalawang company yung pag-apply mo. 2 lang. Isa lang. Pero nagtagal ako doon. Sa akin, 4 years. Sa akin, 20 na company. Ang dami Imagine. naman. Oo, seryoso Parang inikutan yun. mo lahat ata ng call center dito. Oo, seryoso yun. 20. Hindi ako makapasa. Kasi, Hindi ka kumbaga, nakapasok. oo. Pang 21 ko, doon ako nakapasa.
hindi ko alam kung paano ako nakapasa or ano bang ginawa. Pero syempre, wala naman akong kakilala dun. Wala akong kapit dun. So, siguro, para sa akin yun. Diba? Siguro tapos, doon na nag-umpisa yung journey ko sa BPO. Which is, yun din ang bumuhay sa akin. Ay, nung nandito ka na. Oo, nung nandito. Kasi, maraming, syempre, college life, college ka, medyo maloko, di ba? So, Bakit? ha? Anong klaseng loko yan? Hindi kasi, syempre nung makikita mo kasi, pagdating dito sa Manila, di ba, mga kinikita dito, Oo. di ba, ano ka rin, tapos, 2 beses ako nag-shift ng course, mga ganon. Pero, hindi ako proud na hindi ko natapos yung course ko. Pero proud ako kasi nag-survive din ako. Diba? Oo. Through thick and thin. Andito yung sarili ko, hindi ako bumigay. Buhay ka ba at nananaba ka? So, diba? So, kumbaga, hindi, ano lang ito sa mga gusto lang mag-start sa BPO, since ito yung topic natin. Kumbaga, maghanap lang sila. Maghanap lang kayo, guys. Kasi hindi natin masasabi kung kailan yung para sa'yo. Diba? Baka, hindi natin malaman, diba? Ano yun ni Lord na, okay, ito para sa ito, nakikita ko nahirapan ka na. Sama mo lang ng dasal din. Diba? Ay, totoo yun, Hindi guys. pwedeng hindi pwedeng swertihan lang. Kailangan may dasal ka din. Mahirap. Akala nyo madali mag-apply sa call center. Guys, mahirap. I mean, Oo, sobra. interview pa lang, alam mo yung level lang anxiety mo, Oo. yung pag-iisip mo, anong sasagutin mo. Minsan pa nga impronto yun eh. Yung, Lalo nung mga before pandemic, mm, ang mahirap pumasok. Minsan nga, kahit may experience na, bumabagsak ka pa. oo, totoo yun. Diba? Kasi, I mean, ito kasi minsan, ito yung, parang, ano na ng tao sa mga nagko-call center eh. Parang, di ba, well, no-brainer, gumagawa Sabihin, sila. call center lang kayo, Call center bla, bla, bla. lang. Pero sino nung pandemic? Di ba? Call center, BPO. Kami ang malaking ambag sa Pilipinas. Hindi, real talk yun. Sarado lahat ng kumpanya eh. Dahil, Di ba? kung sarado yung lahat, yung mga nagko-call center, tuloy yung tax. I mean, pababayad Tuloy ang ng, trabaho. pagbibigay ng, Diba? diba? Tuloy ang trabaho ng BPO agents noon, guys. Di ba? So, doon din dumami yung mga... Ako kasi naka-work from home ako. Hindi na ako Pero, papadalhin ko lang yung kwento ng journey ko doon. Is lang siya. Kumbaga, ngayon, naganap na lang ako ng mga pang VA, work from home. Kasi pagod na ako mag-commute, lalo din sa Pilipinas, guys. Sobrang traffic. Sayang yung 3 hours mo sa daan na ang daming pang magagawa. Pagod ka, puyat ka. Pwede yung paitulog yung 2 hours eh. Totoo O kaya yun. 2.5 hours. Di ba? Minsan, makigising ka na lang 15 minutes before ng shift mo. Diba? Tapos, maliligo ka na lang, break mo, 1 hour break, 1 hour lunch mo, diba? Doon ka na lang din kumain, ligo. So, ang dami magagawa pagka naka-work from home ka talaga. Hindi ko baka sabihin ng iba, inaano para, Oo, diba? hindi naman. Sa mga naka-onsite dyan. Sa, naman, kasi, ayun nga, yung sinasabi ko tulad ng sinasabi ko na parang, kasi sa ngayon, ang tingin nila sa mga call center lang. Oo. Ayun yung pinaka-nakakainis na lagi kinukonak lang. Hindi yata hanggang ngayon. Kumbaga parang natigil yata. Well, tandaan nyo, ang call center, ang tinatrabaho niyan, na-experience ko hindi ako nag-aral sa hindi ako bihasa sa mga math pero may billing. Oo. Alam mo yan, may billing. Oo, may billing dun. Hindi ako marunong sa pagkakalikot ng mga cellphone, pero may may tech account or technical concern. support. Technical support. Imagine mo na tuturuan mo yung kausap mo na kung saan pupunta, Yes. troubleshoot. Yeah. Ay, tapos English, lahat na subject nung high school ka nandun sa call center. Yeah. Kaya parang, actually dito ako nahasa eh. Hindi ko sinasabi magaling ako mag-English No. Pero, yung level of confident ko na pwede ako makipag-usap sa tumaas. I mean, comfortable ako na kaya ko makipag-usap. Saka ganun. mahirap sa call center. Biruin mo, mumurahin ka ng hindi mo ka Diba? customer, mumurahin ka kasi may problema sila sa internet tapos hindi pala nila nasaksak. Naranasan mo yung DSAT? Diba? Oo. Survey?
Naranasan ko yan. Survey kasi, may survey kami. Oo. Sa amin kasi, low score, like 0. Oo. Then highest is 10. Parang ganun siya. So sa amin kasi, scoring yun. So, okay lang naman eh. Pero kaso, nakakonect siya sa performance mo, which is yung performance mo, minsan doon nabibase yung mga bonus. Yes. Di ba? So, doon ka nadidepress. Feeling mo na pati pag uwi mo, mapapanaginipan mo yung DSAT, concern totoo mo. yun. Ay, ang hirap. Ang mabigat doon, pag hindi ka pa regular. Oo, kasi Yun ang possible. mabigat doon. Oo. Tsugi ka. Alam mo yung nag-iisip ka baka mawalan ka ng trabaho. Baga bukas baka alam mo yun, o kaya pagka in-extend ka nun, alam mo na. Baga na hindi ka masyado nagpe-perform. Actually, 4th, 5th month mo, kakausapin ka na dun eh. Oo, medyo binubulungan ka na ng mga... Oo, kasi ako, may experience ako sa ganun, pero saglit lang. Kasi nag-focus ako sa sales. Bakit sa sales? Kasi ayoko ng mga DSAT na yan. Ayoko nung, Oo, alam mo yun, nakaka-stress kasi yun yung mga survey. At Survey. ayaw ko sa lahat, yung mag-e-exam ka pa sa interview. Meron ba yun? Oo. Doon sa Customer service. Oo. Tech support. 'Di ba? Sa Meron. billing. Sa mga banks na mga BPO. Alam ko may exam pa doon dati. Yun ang ayoko. Kaya pinili ko yung sales. Though, meron din namang sales company na may exam, which is inaayawan ko yun. Inaayawan ko talaga yun. So, hanap ako iba. Kaya ganun. Pero ikaw ba, sa experience mo sa call center, nakaranas ka na ba ng mga toxic management? Oo. Kasi sa management marami. Ang hirap, no? Sobrang Alam mo hirap. guys, masarap magtrabaho sa call center pag nasa tamang team, di ba? Kung nasa tamang team, kahit pagod, kahit puyat, sayang. Kahit pagod, kahit puyat, parang, pero masaya. Ka pumasok. Oo, parang gusto mo makita yung mga taong, alam mo yun na nabibigay ng saya sa'yo. Oo. Kaya parang depende pa rin minsan. Kasi dati naman, ang sinisweldo ko dun sa dati kong company, parang sabihin natin, naging enough lang siya. Parang sapat lang siya para maano yung mga needs. Pero wala kang wansa. Nagtagal ka doon kasi nga masaya yun. Masaya. Yun. Yung management, yung boss nyo. Shout out kay sa TM ko. Sa TL ko ngayon, hanggang ngayon TL ko pa din. 5 years ko na siyang TL. Oo, Leila ka ba? Hi. Kung makikita mo to, hello, ang ganda-ganda mo po. Pero nakita mo din, kasi gumawa ako ng vlog dyan sa mga uri ng mga trabaho. Ang hindi ko lang pag-usapan natin. Kasi since nasa BPO na ng matagal na panahon, pag-usapan naman natin yung mga uri ng boss. Dito natin pag-usapan. Hala. Mag-umpisa tayo sa toxic. Toxic? Well, di ko siya naranasan nung nasa una akong account. Kasi may account yun eh. Parang, sabi kasi, hindi ko na yung bakaan eh. Pero pag sa Pilipinas, parang Smart Globe. Parang gano'n siya. Parang telecom na siya sa US. So, dun sa toxic yung account, pero yung management goods. Like, masaya. Like, wala akong problema. Pero nalipat ako dun sa isang account, dun ko nalasan yung toxic na management. Kasi kabisado ko na yung account eh. Pero yung toxic yung management. Ang lala. Parang, diba? Kasi, okay to. Sige, kukwento ko yung experience ko dun sa BPO. So, ang nangyayari kasi nun, bawa, let's say, ito sa management, may bagong pasok na manager. Diba? Bagong pasok. Tapos, syempre, hindi niya naman na yung products nyo. Sa sales to hindi niya na yung products nyo. Doon matagal na siyang sales na manager. Pero paliwanag muna, baka mabalito yung ano yung pagkaiba ng sales sa normal na customer service? Pareha sila. Okay, sige, sa customer service kasi, actually, inbound and outbound. Sige, sabihin natin inbound and outbound. Pareho silang nakakapagod sa sales sales saka customer service. Nakakapagod kasi una sa customer service, inbound yan eh. Oo. 'Di ba? Sila ang tumatawag. Uulanin talaga kayo ng calls, lalo December, January. Okay, depende pa 'yun sa account nyo. Oo. Okay, yun. Tapos
ang masama na experience ko to, masama doon, ayain ka ng boss mo uminom. Ah, Siyempre ikaw, may hindi ka, pinilit ka, okay, sige, pakikisama. Pag na-late ka, papagalitan ka pa. Oo. Ayaw mo na uminom eh. Pero dahil pinilit ka, nakikisama, okay, sige. Tapos pag na-late ka, syempre, hindi ka naman, gusto mo magpahinga. Kasi 8 hours kang, kumbaga, mumurahin ka ng customer na iba dyan, yung mga ibang lahi, mumurahin ka. Kasi yung concern nila, yung, let's say, sa billing. Pero napunta sila sa customer service. Bakit ganito yung bill ko? Blah, blah, blah. Ang dami tinatanong. Diba? Doon pa lang na-toxic ka na. So, going back dun sa toxic na mga boss, tatanungin nung kahit may recording na bakit ganito, bakit ganyan? Bakit hindi mo muna kaya pakinggan? Diba? Doon maraming magre-react dito na sana hinandle mo ng maayos, blah, blah, blah. Pero, syempre, minsan baga, pang ilang call mo na yun na toxic. Tapos, bigla kang, alam mo yun? Tapos, pahirapan sa leave. Tapos, pagka may bagyo, hindi nila maintindihan na baha sa place nyo. Papapasukin ka pa talaga. Diba? Kaya nga sa Facebook, di ba, daming memes? Yun nga di ba? Like, previously, yung mga post na I mean, kino-quote na ano ba yung tawag doon? Mas malakas ang trabaho. Bagyo ka lang. Oo, Call center agent call center kami. agent kami. Papasok. Pero pag ina-absentan mo, kahit may bagyo, kahit may batas tayo na hindi ka pwedeng pilitin, kahit may anong sa weather, hindi daw pwedeng pilitin ng isang empleyado na pumasok. Oo. Pero ang nakakatakot hindi kaya ako niya. Pero nakakatakot din kasi pagbalik mo, may papel ka na. Oo. Di ba? May papel na. So, sa mga hindi nakakaalam kung ano yung papel, which is memo. May memo ka na hindi ka agad. pumasok. Diba? Oo. Lalo, let's say, yung bagyo na tiyempo ng sahod, yun ang mabigat. May papel ka na. Kahit alam nilang may bagyo bumabaha sa place mo, may papel ka nun. Kasi baka sabihin. Sahod critical days yun Call sa ano to? Mga technical support, mga customer sa mga CSR. Oo. Customer service. Yun? Kumbaga, critical days yun. Ako naman, ang experience ko sa mga toxic boss, good siya nung una. Good siya nung una kasi parang mayroon kasi sa terms sa call center yung anong tawag doon? Yung agent mo tas count ng umaalis sa'yo. Attrition. Attrition isa yun na sa Google yan. Malalaman nyo na yan. So, attrition ang tawag sa kanila yan. So, kung mataas ang attrition mo, ibig sabihin, mababa or hindi ka effective as a leader. So, nandun na yun sa part na parang inaasikaso niya kami, pero damang-dama mo yung kaplastikan niya. Hindi, may ganun. Promise. Parang ginagawa lang niya for the sake na walang mag-resign. Mismo. Pero, behind that, may marinig na kami na parang si ganito, si agent mo, ganyan. Ang daming bulong-bulungan sa loob. Kami naman, parang matagal na kami, hindi naman sa matagal, like, hindi. But, meron na kami experience. So, alam na namin yung kalakaran ng mga ganyan So, parang, okay, na-observe naman na parang may kakaiba dito. Parang, may balance na tong hayop na to. Parang ganun. So, parang... sige, ikaw muna. Sige. Hindi, okay lang sa akin. Hindi ko na. Na-experience ko yan. Kumbaga, tinotropa ka nung bagong manager. Wait lang. Lalo ka pa pogi. Hindi naman. Kumbaga, bago Kumbaga, paano ka nitrato ng mga boss? Hindi. Paano ka nitrato? Alam niya kasi na favorite ka ba dati? Hindi naman. Hindi ako naging favorite kasi nga medyo matigas din ang ulo ko pagdating sa aminado naman ako doon. So, ang nangyari, syempre, sabay-sabay mag-yosi. Tinanong niya kung sino nag-yosi. So, sabi ko, ako nag-yosi ako. Ako si ibang kawork ko nag-yosi rin. Do konti lang kami Tapos, kumbaga, pag nagkaroon ka ng, sa akin hindi ko matawag na issue yun Puta, hindi diretso ng manager mo sa HR. Oo. Ito tamaan ako sino tatamaan sa mga manager na yan. Pero kailangan mo nang pag-usapin kung sino yung may issue Diba? Hindi mo pwedeng idiretso sa HR agad.
kasi manager ka, kailangan i-resolve niyo yung issue within your team eh. Sa loob ng ng department niyo eh. Hindi mo pwedeng ilabas ka. Put anong rason mo doon? Bakit mo nilabas sa HR? Bakit mo pinalabas doon? 'Di ba? Anong issue mo? Masyado kong galit na 'Di galit. ba? Hindi kasi maraming ganun. Kahit yung ibang tropa ko na sinasabi nila 'yun. Kasi Oo, minsan tama kakausapin ka pa nila. Baka meron kang nakaalitan. Tapos biglang nagsumbong sa'yo ng hindi naman totoo. Ididiretso mo sa HR. Di ba dapat pag-usapin kayo, ano ba nangyari dyan, ano bang ganito? Di ba? May mga nagbabypass, mga ganyan. Hindi naman Diba? nagbabypass, pero parang ang dating is sip-sip siya. Oh, Sa taas naman, kasi hindi pa siya regular. shout out sa mga sip-sip. Di ba? Hindi pa siya regular. Di ba? Pwede ka naman ma-regular. Linta ka ba? naman eh. Sip-sip ka ng sip-sip? Hindi, mariregular ka naman pagka nakita nila. Kasi performing yung team namin eh. Sa shows, nagpe-perform. Mariregular ka. Kaso, ang nga doon, hindi mo ikare-regular, na-regular yun. Though, matutuwa ka ba na ganun yung ginawa mong process? Mm-mm. Di ba? Hindi maganda yung paglatag ng Oo. problema. Kasi Parang, nga, gusto mong sumipsip na ina-assure mo na 100% mariregular ka. Kasi, syempre, gagawa ka niya report. Si ganito, si ganyan, ito yung ginawa. Tapos, syempre, ipapasa yun sa upper management hanggang makarating sa owner. So, ang sasabihin ng owner doon sa upper management, tinitignan niya yung mabuti yung niya. Ito yung mga butas ngayon, bla bla bla. Pero, ang totoo, wala namang butas. gabi naman sa butas. Hindi ginagawa niya ng Pandini ka sa butas. Diba? Hindi kasi, yun yung mga Naimiss mo ba ang ano butas? Hindi, yung kasi yung mga Masyado toxic kang na galit sa butas. binutasan ako ng binutasan. Hindi, Bakit pero, nakabutas ka ba doon? hindi, pero yun yung mga Ay, toxic taring-taring lang na po. yun yung mga toxic na manager. Oo. Yun talaga. Tapos, meron pa akong isang na-experience na bida-bida. Ay, Hindi Jollibee. mawawala sa yun. Oh, totoo yun. May Madami yun. Mga May mga Jollibee. katrabaho kang bida-bida. Meron ding mga manager na bida-bida. Diba? Pabibo, ganto ganyan. Tapos, pinapagawa yung simpleng na reporting sa Excel kasi hindi niya alam yung mag-code sa Excel. Kapag nag-enter ka ng numbers dito, ito yung lalabas na na result. Yung mga ganun. Pero ito kasi to be honest, Wait lang, habol ko lang. Pero naging manager ka, galing na siya dun eh. Naging manager ka, hindi ka nga makabenta eh. Kinuha ka lang ulit, hindi nga namin alam paano siya ulit nabalik dun eh. Tapos pag nakaupo ka na, sabihin mo kaya, sino ba yan? Tukuyin mo na. parang boss ka na, puta hindi ka nga makabenta. Hello? Balita ko nung nagpababa siya, kasi nga may bagong manager na eh. Nagpababa siya, parang di pa rin daw makabenta, dinig ko. So wala Kumbaga, hindi siya makapag wala sa schedule ng meeting. performance. Oo. Wala sa performance. In Kumbaga short. nasa copy talaga siya. Oo. Tapos sisitahin kami ng manager siya. Ano ba naman yan? Ano kayo? Naka-slack off Ikaw kayo? kaya mag-call. Alam mo, minsan totoo yun. Yung parang, pag alam mo yung ginagawa mo na yung best mo, tapos yung ibang leaders, not everyone Oo. pero meron na parang sasabihin, ano ba, ano ginagawa mo yung trabaho mo? Ano ba kailangan paliwanag? Sabi ko, minsan gusto mo na sabihin na, subukan mo nga kumausap dito. Mismo. Ikaw, Mismo, ipapasok diba? mo yung headset sa kanya. Oo. Ganun Diba? yung- Totoo yun. Sabi ko, oo, madaling sabihin na ganito kasi wala ka doon sa sitwasyon eh. Wala ka Oo. doon sa mismong ikaw yung nakakarinig. Oo. Kumbaga, ang trabaho mo, pilipitin yung mga ahente mo para makapag-schedule ng meeting o kaya makapag... Siyempre, performance din ng naman nila sales. kasi yun. Oo. Doon nagigis natin yung pinanggugutan nila. Mismo. 'Di ba? Parang, well, that's life. Ganun Yeah. talaga. Yan talaga, pagka Pero- sumisip ka, Marangal, masaya, okay ang trabahong call center. Hindi lang Oo. siya lang. Call center is, for me, ko na siya parang, anong tawag doon? Butter and, bread and butter. bread and butter ko na siya Kasi doon ako Kahit naman nakapag-survive sa lahat. Kasi ako, 12 years na ako sa BPO. Pero
naano kong umalis, pero kasi, totoo naman sinasabi ng iba, pag nag-BPO ka, malaki din talaga yung sahod. Oo. Okay, pero ito lang tatandaan nyo dyan. Hindi lahat. Kasi, syempre, depende sa experience mo. Mm. Diba, kailangan mo talagang tumungtong sa pinakababa. Which is na-experience ko yun. Sahod ko dati, 14. Although, mga bilinon, mura pa. Pero ngayon, pag nag-14 ka ngayon, pang sayo lang yan. Oo. Pang sayo lang yan. Dati nga, ang first basic ko is right around 16. Galing ko sa province, galing ko sa sweldong 6,000, 4,000. For me, malaki na siya. Malaki na. Malaki na siya. Like, Oo. wow. Oh my God. Oo. 16,000. So, parang, nung tumagal-tugal na siya, parang, okay, pataas sa sweldo, pataas ang ang tawag mo, doon, like, kumbaga, yung pangailangan mo, oo, cost of living. Oo. Ayan, cost of living. Kasi, ano lang yun eh. Kasi ako noon, tumaas din naman, pero, nung nararamdaman ko na parang hindi ako ganun nakakaipon masyado, kumbaga, yung pera ko parang papasok sa akin, lalabas, doon ako nag-ano na kailangan ko seryosohin, kailangan ko mag-ipon, Oo. kahit papano makaipon ako, may huhugutin ako pag ano. Kasi, yun ang ano na ibang nasa BPO, kumbaga pagkasahod, syempre hindi mawala yung inom doon. Oo. Di ba? Pagkasahod, inom. Every after shift, kahit direct yung Totoo araw, yan. umiinom. Okay. So, yun lang yung mahirap. Ito sa call center kasi parang, since nakakapagod yung trabaho, Oo. hindi mo talaga may iwasan yung parang after shift. Gusto mo Totoo yan. mag-inom, magwalwal. Totoo yan. Kasi Totoo parang, ito na lang yung way na parang, dito ko Mailabas ilalabas yung lahat Oo. ng stress, pagod. Alam mo yun, yung danas mo nung buong linggo na yan. yun. Para pagpasok mo ulit, fresh ka. Oo, parang, Diba? okay, nalabas ko na. I'm good, ready to fight na ulit. Ready ka na ulit sumabak sa isang linggong ano. So, parang hindi nyo masisisi minsan yung mga taga-call center na parang, ay, pala inom, mga pabisyo, ganun. pabarbar, ganun. No, Totoo yun. valid, and hindi ko naman parang sinusuportahan yung pag-inom like malala. Pero what I mean is, Medyo lang. ako kasi, charing. Pero I mean, para sa akin kasi, way nila yon Oo. to, alam mo yun, to ilabas yung, kung ano yung pagod nila, stress nila sa lahat. So ayun, para sa akin kasi dalawa lang yung toxic na ano na experience yung ganun sa manager na ganun nga bida-bida. Tapos sip-sip. Though sip-sip hindi na maaalis yan kasi baka may mag-comment lahat naman ng ano sa BPO kaya ibang ano kahit hindi sa BPO sip-sip. Totoo yun. Which is minsan sobrang nakaka-toxic. Diba kasi sobrang sip-sip mo, hindi mo na iniisip yung mga ahente mo. Totoo yan. Diba? Okay lang yan. Bahala sila. Marami na mag-a-apply. Parang ganun yung mentality nila. Pero dapat para sa akin, hindi ganun yung mentality nila. Diba? Kumbaga, i-balance mo. Para sa management, para sa mga ahente. So parang, sa pag-alam mo na nasa tamang lugar ka na. Kasi, masaya magtrabaho kapag masaya ka. Oo. Hindi yung parang, malaki sahod mo pero sobrang stress ka naman. Ang lungkot-lungkot ng buhay mo. Kasi minsan, yun nga, sabi mo kanina, mabalik ko lang. Kumbaga, okay sa'yo yung manager mo, pero deep inside pala, puta hindi. Babatiin ka pagpasok, apir-apir pa sa'yo. Diba? Tapos behind that, parang hindi mo alam, before kayo nakita, ikaw na yung pinag-uusapan na diba? Parang, performance ito man. Ay, naano ko yan. Na-experience ko yan. Kasi umalis yung dati na yung manager. Kinuwento sa akin dati yung manager. Uy, alam mo ba si ganito, kinukwento ka, bla bla bla, ganito, ganito. Oh, kinukwento ako pero pag kaharap ako, parang ano, tropa diba? bestie. Oo, bestie. Parang ganun. Stress, mare, che, mga ganyan tawagan nyo. Narinig ko. Alam mo yun, iba pala yung sinasabi dun sa dati na kami manager. Which is, totoo yun. Totoo guys yun. Toxic ng ganun. Di mawawala yung ganun. Kumbaga, patibayan na lang talaga. Oo. Patibayan na lang kung kakapit ka ba dahil gustong-gusto mo yung trabaho, dahil gusto mo yung sahod, or lilipat ka, hanap ka na kahit sakto na yung sahod pero ang saya mo. Nasa yun. Kaya minsan may mga call center na hindi lahat pero may, ano mo yun, nasira yung mental, ano nila. Mental health. Mental health kasi
parang, alam mo yun? Iba na, no? O, iba na, Iba na yung ano eh. ano to eh, parang, Hindi na masaya. Oo. Kumbaga parang kailangan na lumipat. So, technically, wag nyo na nilalang lang ang call center. Oo, wag Kasi- nilang langin na ganito, ganyan. Ito, It's a battlefield. no offense no offense sa mga graduate, sa mga may diploma, sa mga nagano. Alam ko mahalaga yun kasi pundasyon nila yung diploma nila eh. Pundasyon yun. Mm-hmm. Pero yung iba na nilalang lang yung mga nasa BPO. Hindi mo alam minsan yung mga merong diploma, mas mataas pa yung nung hindi nakatapos na nasa BPO. Well, Mas mataas pa yung sahod sa'yo. sad but true. Totoo. Diba? Though, minsan, hindi siya stable yung work mo talaga sa BPO kasi pwede kang tanggalin basta-basta pag may nagawa ka. Oo, ma-float ka niyan. Pero still, diba? Mas mataas pa rin yung minsan sinasahod nung nasa BPO sa merong diploma na board passer. Sa marangal na trabaho. Diba? Kasi Trabaho call marami rin center. ako nakikita gano'n na BPO lang yan, call center lang yan, blah blah blah. Diba? At saka, in fairness, in fairness sa mga lahat na nakasama ko, may nakasama akong dating pulis, dati siyang pulis, dati siyang teacher, dating nag-abroad, dating seaman, dating mga trabahong Mabibigat talaga. Oo. Mabibigat. Dati silang ganun, parang dalawa lang either ayaw na nila sa trabaho nila kasi mas masaya dito or hindi ko natanggal sila. Basta ganun. Pero, yun, yung may kasi parang sabi nila kasi, ang call center, the outlet, mga pinariwara na, mga wala ng choice. Hindi naman. Di ba? Yan yung Hindi panakaan ng mga tao na wala na kasi yung puntahang trabaho kaya sa call center na yan, no. Oo. No. Big no yun. Saka dapat sa mga manager na yan. Kasi, kumbaga, baka kasi iba, na-experience, ibang naging manager, na-experience maging ahente. 100% yun. Kaya sila na-promote doon kasi matagal na rin sila, sobrang yung tenurity nila matagal na. Pero isipin nyo rin na pag naging manager, hindi na kayo, lalo sa sales, hindi na kayo yung muka ng kumpanya. Hindi na kayo nasa first line. Yung mga ahente nyo, kaya ingatan yung mga ahente nyo. Totoo Diba? yan. Lalo sa sales. Kasi una sila yung nag-work ng numbers nyo. Oo. Yung mga ahente nyo. Mismo. Kayo ang Tama nag-guide. Kayo yung nag-guide sa mga ahente nyo. So, kung anong performance nila, sa'yo mag-reflect yun eh. Mismo. So, the way mo tatuhin yan, makikita sa performance nila yun. Mismo. Which is totoo. Sa kaginapang mo rin yan eh. Baga, sinabi sa'yo na galing din ako sa pagiging ahente, ganyan, bla 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 bla. Alam mo pala eh. Galing ka rin pala dun eh. Kumbaga, ka, dapat alam mo kung ano yung feeling. Kasi sila yung sila yung frontline eh. Hindi na ikaw. Dapat alam mo na kung paano Takabantay ka lang. Takotek ka lang ng diba? Tapos, yun, basta yun mga... Ikaw nga nagalit pag nagkaroon ng supkol eh. Mismo. Diba? How much more yung ahente mong 8 hours pumuputak dyan sa station niya. Tapos mumurahin pa. Oo, ikaw magagalit ka na parang magsusupkol lang. Though, okay, nagigets ko. Madami overload kayo sa mga trabaho sa syempre ganun. Ano ba yan? Ahente o yung hindi, sa mga manager. Or TL, mga ganun. Oo, madami kayong ginagawa yung alam mo, minamatch performance, mag-report ka pa sa ganito. Pero, again, yung mga ginagawa mo, galing sa mga ahente mo yun. Mismo. So, kaya dapat ingatan din nila yung ahente. Joke lang. Kaya dapat ingatan din nila yung mga ahente. Ahente, oo. Hindi lang, alam mo, makakahanap naman tayo ng bago eh. Saka dapat alisin nila yung mentality ng ganun. Dapat sa lang yun, sa mga sobrang sira ulo na kung absent kung kailan gusto. Express mo na ba yung tenurity, yung parang tenured ka, ikaw yung mag-attitude. Ikaw yung bago ka, sumunod ka sa akin. Sa mga ahente rin? Hindi, sa lahat. Like yung parang pag tenured ka, ikaw yung ikaw yung matalino sa lahat. Hindi ko yun. Dati kong company hindi ko siya, bago ako nito mag-work from home na talaga na VA, hindi ko siya tinignan. Kumbaga, tahimik lang ako eh. Tahimik lang mag-work. Kumbaga, kasi meron ding mas tenure sa akin or may mga kapareho ko or may mga sumunod sa akin tenure, hinahayaan ko sa kanila.
nagtitrip kasi yung mga tenured minsan. Oo. So, parang kasi ganito yon. May mga tenured na parang ang tingin sa mga bago is bago. Oo. Parang, ganun ka, mababa ka. So, parang nagtitrip sila minsan yung, di ba? Parang nakakainis. Gusto mong sa kanila, pero wala kang magagawa kasi tenured sila eh. Matagal na sila. Matagal na sila doon. Bago ka. Pero, I mean, huwag naman sana yung ganun. Guys, come on. Hindi nyo alam kung saan sila galing power trip before sila pumasok sa company. Yeah, diba? Malay mo, 10 years na pala yung sa dating company niya, napasok lang siya, mukha lang siya bago, pero may experience na. Diba? Pero baka minsan, ikaw papapahiya. Pero minsan, ano yun ba, gano'n ka na ba katagal sa ganito? Sa ganitong industry? Ba, yung mga bago, 10 years, tatanungin yung bago. Hindi, 10 years na ako dito eh. Puto, mas matagal pa sa'yo sa sales. Oo. Yun, dun sila medyo nangingilag minsan. Oo, doon na sila. Pipiliin nila yung medyo nila. Pero pag alam nilang bago ka. Mga 1 year pa lang sa sales. Ano nila parang, bully ka eh. Pero naka-experience na ako ng mga tenured na yun talagang inaalagaan yung mga bago. Oo, meron. Diba? Meron naman. So, ayun guys, quick break muna kami. Kasi dami na namin pinagsasabi dito, okay? Let's go! Daldalan.